Happy New Year po sa lahat. So nagbabalik po ang inyong Vegiman mula po dito sa San Rafael, Bulacan. So nandito po tayo sa ating sinusubaybayan na pagtatanim with Sir Bulak, of course. Siya yung ating resource person sa pagtatanim ng cucumber o yung pepino. So mula dito sa Bulacan, ano? So nagsimula tayo dun sa land preparation, sa transplanting, fertilization, hanggang sa trellising o yung paggawa ng balag. So ngayon naman, ano, yung huling video natin, December 20 pa yun. So ngayon ay January 2 na. So 13 days na po ang nakalipas mula po dun sa huling video na kung saan po, ano, pinakita natin yung trellising na medyo pinapaakyat pa lang natin yung tanim na pepino dito sa tinatawag na A-type, letter A. Tama po ba, Sir Bulak? Oo, sir. A-type po. Kumusta po bakasyon ninyo? Ito, sir. Medyo, ano naman, sir. Nasarap pa naman at medyo lang weekend din, sir, yung naging break. Medyo mahaba nga, no? Sir, At dahil siguro sa long weekend na yan, no, yung medyo mahaba ang break natin, papakita natin na medyo yung mga damo tumubo na sa mga gilid-gilid, naglakihan na, no? Okay, pero the good thing is, meron tayong plastic mulch. Yun ang ano, Tama ba, Sir ginapektuhan Bulak? si crops natin. Oo, pwede po ba nating i-explain, makita natin sa mga, ipakita sa mga viewers na okay, may damo pero nando sa gilid. Madali po siyang tanggalin, i-remove. Dahil meron siyang hangganan. Tsaka Sir Bulak, baka nga pwedeng hindi natanggalin yan, hindi naman kumakain ng ano yan sa gilid. Ng nutrient. Lalo na medyo maputik ngayon dito, no? Dahil sa bagyong Usman. Ilang beses na, ilang araw nag-uulan, di ba? Sir, halos 1 week mahigit. Halos sobra yung isang linggo, no? Sa Los Baños Sky, halos ulan ng ulan araw-araw. And nakikiramay nga pala tayo dun sa mga kababayan natin na nasa 80 persons na daw yata yung medyo na naapektuhan ng bagyo na namatay gawa ng sobrang ulan, landslide sa Bicol. So nakikiramay po tayo. Siyempre Happy New Year din, ano? Happy New Year kay Alma na ito yung siya ating viewer ngayon na taga Bukidnon. And balik ako dun sa damo, no? So ako personally gusto ko tong plastic mulch. Bukod sa ano nga ulit yung ating advantages? Ang advantage nga po, tulad nga po sinabi ko, unang-una, nakakalis tayo ng trabaho ng tao, yung halip na damuhan niya yung buong bed, hindi na siya dadamuhan, halos yung hindi na plastikan na lang ang dadamuhan. Tapos, yung ina-apply natin fertilizer, naka-hold lang dun sa mismong bed na, hindi siya na-wash out. Ayan, diyan, no? Ayan, kita nyo, maayos nga naman yung mga tanim, nandun lang sa bed, sa plastic. Ayan, tapos parang halos wala rin ganong insekto, no? Pero merong sakit na, no? Yung sa lupa po yun, medyo nakokontrol naman po natin yun dahil meron naman tayong tinatawag na pang fungicide na application. Kasi fungus po yung infection. Pero ang pinakano nga yung natin, kung sa insekto, medyo hirap tayo sa insekto kasi lumilipat-lipat yun eh. Okay, so hello Gerald Dagok. Dito, dating empleyado ng East West to, nanonood siya ngayon, si Gerald Dagok, ano? Bigyan mo naman kami ng sample ng iyong mga binebenta dyan. Baka sakaling makatulong sa mga viewers natin. Okay, Sir Bulak, ano? So, ipakita natin, ano, na after ilang days, 13 days. Kasi nung una, dito lang yan. Baba pa lang po. Dito yan. Tapos sinasabi natin, vine train, ano? Vine na siya. Ikinakapit natin dito sa nila, sa ating trellising net. Ito makita nyo, yung trellising net, ano? Ang ganda. Kasi doon lang mismo kumakapit yung tanim. Meron siyang direction. Tapos Sir Bulak, napansin ko, yung halaman parang may isip din. Umahold. Pag tingnan mo, yan, nakakapit siya dito. Kumakapit siya dyan. Basta tinulungan niyo siyang bumain. Siya na bahalang kumapit doon sa binay na nyo. Parang tao rin, pag tinuruan mo, natututo rin, ha? Kung lagi siyang inutusan. Okay, bro. Sir Bulak, from Saudi Arabia, nanonood si Albert. Napakaswerte naman natin. Marami tayong mga viewer ngayon. Sa ibang bansa. Oo, sa ibang bansa pa ito. Okay, so ayan, ayan yung ating pipino ito, no? So makita po natin, umaakyat po doon sa itaas. Ano? So ilang araw lang lumipas, talaga namang mabilis yung pag-akyat nitong ating tanim na pipino. Pag-akyat at pagbunga. Sir Bulak, nung kinakapit natin dito sa ilalim,
After ba nun, train nyo pa o tinulungan nyo pa, ginaid nyo pa? Kasi yung una ko kasi, yung pinaka-principal lang yung talagang naibay natin. Oo. Ngayon, mag-extension po ng suit yan. Yung another na suit, kasi medyo hindi na rin siya maano. Siya na, tutulungan nyo rin po siya. Pero yung pinaka-principal, dire-diretso na po yun. Siya na bahala siya na bahala sa sarili niya. Ito, ikinapit nyo ba ito o siya na kumapit ito yung kinapit natin nung time na nagbayad Ito, kumapit na siya. Yun na lang yung mga sulot-sulot na ito. Ayan, Yun na lang po Ayan. yung amin na tinuturuan na mag-hold Alin? siya. Ayun po, yung suit po. Yung main. Sa ano niya, bawat Oh, branch niya. okay. Meron. Yan po yung tuturuan nyo rin na kumapit pa Kumapit. siya. Mm. Kumapit. Okay. Speaking of trellising net, pwede pa bang gamitin to? Oo sir, basta nga sabi nga sir, maayos lang yung pagdedemolish, pagtanggal. Oo. Long life sir ang ating trellising net kasi iba yung pagka nylon siya. Nylon. Oh, okay. Ayan, dumadami ng mga viewers natin. Okay, so Sir Bulak, ito since sumakit na rin yan, ano? Napansin ko kasi meron din sabi nga natin kanina, ito may sakit may sakit yung halaman, ano? So ano pang magandang control dito? Una-una nga po para din sa susunod na mga leaves, mga dahon niya, ano na natin yan fungicide. Pakainin na, sprayan para yung susunod na mga babies leaves hindi na maapektuhan. Tapos yung mga naapektuhan na po, ang ma-adjust na po, cuttings, pruning. Pruning. Tatanggalin yung medyo apektado na. Para yung may sakit para hindi na makahawa pa hindi kumalat. Makes sense, ano? Tama nga naman, tanggalin, ano? Tsaka ang sabi nga po ng iba, ano, yun daw older leaves. Medyo hindi na ganong napapakinabangan ng halaman nyo pero kasi kumakain hindi pa siya ng nutrient, ng photosynthesis. Dahil matanda na siya, naninilaw lalo na. Pwede na siya i-remove. Pwede nang i-prune ang tawag natin. Pruning. Okay, so ito, inaalagaan nyo ng fungicide. Fungicide naman po. Okay, anong namang klaseng fungicide o ginagamit ninyo? Ngayon po, ang ginagamit nga po namin sa dahil ng testing na si Pungguran. Pungguran ang ginamit Pungguran, ninyo. saka si Trigard. Yung Trigard po, insecticide naman po yun. Dahil nga po, sabi nga po, hanggat kahit wala ka pa nakikitang insekto, may prevented ka na kagad para sa kanya. Protection. Para hindi ka rin ganong problema ba, sir? Meron ka na kaagad Okay. Si Alan, no, nanonood din from Lanao del Norte. So grabe mga isa, si Korea, si Kim. Talaga international ang audience mo ngayon, Sir Bulak. Kaya galingan mo pag-i-explain. Okay, pero alam nyo, si Sir Bulak napakabait nito eh. Talaga namang yung, alam nyo yung mga technique niya sa 13 years na sa East West, di ba? Talaga namang kapakipakinabang and very much willing to to share. Ayan. So umakit po diyan sinasabi niyo binabayin train tinutulungan yung main lang sa una. Yung una. Pero sa bandang huli siya lang na po bahalang siya na magko-crowded na po siya diyan Bali control na lang po nga sa mga older leaves, pruning, yun na lang po magiging second fertilizer o Sir Bulak? Sa fertilizer po, ang huling apply po namin dito noong 31 po. 31? Complete po yung Dito yata kayo nag-medianoche meron po pinapasok kami kasi syempre din po siya observation dahil nga may dumaan tayong bagyo. Na Saka hindi pwedeng gutumin. Hindi pwedeng gutumin. Yun din po. Isa rin po na may buhay. Kailangan din siyang kumain. Siyempre naman, kahit tao sir, pagka po gutom talagang hindi. Pagkatawag talaga sir ng naka-schedule. Kailangan mag-sacrifice. So ano naman po yung susunod na pag-abono dyan? Tulad nga po, di ba sabi ko sa inyo, pagka naman po stage na niya ay flowering, fruiting, si complete masyado ng advantage yon. Halos di naman niya kailangan. Ang kailangan na po natin apply ay yung ating tinatawag na 0060 saka 1620. Para naman po sa mga bunga yon, saka para din yumabong yung halaman nyo. Paghahaluin po ba yun sir? Pwedeng mix yan. By ratio rin din po. Ulitin po natin, 1620 1620 at saka 0060. 0060. Okay, so bago po makalimutan babatiin ko yung aking pinakamamahal na asawa. Si Beth. Opo. Good morning po, ma'am. Medyo may sakit siya. Meron din ba? Tulad din po ng misis. Magpagaling ka dyan. Okay. Magpahinga ka habang nag-aaral. Okay, so nandito na tayo, no? Sabi mo flowering to fruiting. To fruiting po. Pwede ba natin pakita yung flower? Ito po, si flower natin. Yung flower natin. Dalawang klase po yung ating palang tinatawag na flower. Meron po siyang male at saka female. Kung male, female. Ito po okay. Asan yung male dyan? Ito po ang ating male. Nakita niyo po siya, wala siyang parang kasunod na fruits. Yung parang pinaka male. Ito po male po siya. Lalaki. Lalaki po siya. Yan, lalaki po. Asan yung female? Ito po yung female natin, sir. Dito po kayo.
Dito ho ba? Wala ho rito female? Wala pa pong lumalabas na babae, halos puro po lalaki pa lang. Bakit ho kaya ganun? Lalaki na una. Siguro po advantage na rin ng baka sa ano rin niya, sa breed po ng buto niya. Okay. So ganito po, no, sa mga kaibigan po natin, sa mga viewers Pero may natin. lalabas naman sir dyan. Hindi naman po Opo. agad na puro lalaki. Magot na sir, may lalabas na babae. Tama. Ang sinasabi po ni Sir Bulak, tama, ulitin ko lang, ano? Ang bulaklak, babae at lalaki. So kailangan may babae at kailangan may lalaki para ma-pollinate yung babae, mabuntis at magiging bunga. Tama? Mag-continuous po yung kanyang bunga. Okay, so ito, lalabasin daw po yung female nito. Sa ngayon po, male pa lang po Sa yung stage nandito. pa lang po na ito, hindi pa tayo nawawalan pag-asang walang female na lalabas niya Opo. kasi bata pa po. Halos 1 month pa lang naman siya. Kulang pa. Kulang pa Usually, po 40 yan. days 40 days o 45 sir. So mga... Depende sir sa crops ng pipino eh. Malaki rin kasi bunga nito Okay, eh. so around 2 weeks expect tayo ng exactly, bunga. sir, may lalabas na yan. Pero meron tayo itong babae, di ba? dito Pwede lang mo po ba sa natin stage. ipakita, Sir Bulak? Sa stage naman po nito natin, si Solen. Sa tayo madapa, lakad tayo dito. Sayang pa sa inyo, ibaba. Saan ba yan, sir? Ayun pala sir, sabi. Saan po? Ayun. Ayun, sir, ayan. Kaya understand, Sir Bulak, iba-ibang klaseng pipino tinanim mo Opo, dito, opo, no? opo, Kasi demo ito eh. Eri po ang ating female. Ayan. May flower din siya, kaya lang lumabas yung kanyang anak, yung pinakabunga. Ovary ba yan? Ano ba yan? Parang Hindi tayo gano'n ngayon. Okay, so ito yung babaeng bulaklak. Ito yung nagiging bunga. bunga na, siya na yung na magiging pipino. bunga ng pipino. Parang matinik to, sir. Ganun no si Isolen, matinik. Oh, okay. So yan yung babae, asan yung lalaki? Eri sir, eri. Babae ito, yan parang yung may bunga. Yung bunga yun ng babae. May bunga. Eri Kasi lalaki, yung- eri sir. Wala siyang kasunod na parang Dito natin sa fruits. bulak. Ayun, sir. Pinakita natin kanina. Ayun, yung bulaklak na yan, nakabuka na yan. Lalaki yan. Wala siyang roots na nakasunod na parang andun sa likod. Wala siyang ano. Okay, so ito mga ito, ayan. Magiging bunga, babae. Ayan. Meron pa doon. Doon sa gabi doon, babae din. Ayun, babae din yun. Okay. So, ganun kasimple. Dito rin sa ibang halaman. Ayan, nakita nyo, dami rin dito. Dami rin dito. Ayan. Okay, ganda yung mga tanim mo dito, Sir Bulak, Sir. Ganda, Sabi maganda. nga sir, pagka meron tayong TLC, papakita rin ng halaman yung kanyang pinaghirapan. Oh, Pinababayaan. okay. Medyo low yung ating connection Medyo low connection tayo Medyo low yung connection ko. Okay, tatapusin ko muna yung video na ito Itutuloy po natin maya maya ha.